Ito mga kababayan, 8 minutes na po tayo. Unahin natin itong si Panelo. 8 minutes na tayo mga kababayan. Unahin natin si Panelo na kung saan tinanggi nga ni Panelo kung sino daw itong si Harry Roque according sa pag-interview sa kanya sa news outlet. So, alam nga daw po nila kung si Panelo ay kilala ba daw ni Harry Roque. At ang sabi ni Harry Roque, yes, magkakilala sila, magkasama sila sa gabinete ni Duterte. Ngunit itong si Panelo naman tinanong kung kilala ba niya si Roque, ang sabi niya, sino yon? Hindi ko siya kilala. Pero meron po siyang reaksyon na kung saan ang sabi niya, may reporter kasing nagtanong kung ano daw ang gagawin ni Harry Roque patungkol sa kanyang kaso ngayon at warrant of arrest. So ito po mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo. Kayo na lang po sigurong humusga. Ito po. About your colleague, Attorney Harry Roque, who is still in the Netherlands, that there is a warrant of arrest out for him for qualified trafficking in persons. And he said that hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. Tama po ba yun? At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya. Kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman, then madaling mapatunayan yan. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang, hindi siya makukonvict. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. And he has to file a petition for bail. Pwede naman Hindi pa gagawin siya ng petition for bail. At the prosecution will have to prove with strong evidence na guilty siya. Otherwise, i-release siya. Kasi kung hindi siya uuwi, yung tao, alam mo naman tayo mga Pilipino, pag hindi ka humanap sa akusasyon sa'yo, ibig sabihin, guilty ka. Yes. Tama man o mali, yan ang perception. So, makakasira sa kanya. So, if I were him, umuwi ka na. Umuwi na lang siya, oo. Pero sabi po niya, politically persecuted daw po siya, no? Oh, you don't agree? Mahirap. Alam mo, mahirap yung political persecution na tinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi, during the congressional hearing, lumalabas na talagang abogado siya. Marami siya mga contradiction, inconsistencies. Kaya siya na-demanda. Galing mismo sa kanya. So you don't agree that he is being politically persecuted, that there is merit to the investigations? No, I do not think so. Kung ako siya, sa kanya, abogado naman siya. Umuwi na lang siya. Harapin niya. So yun mga kababayan, narinig nyo naman po ang sabi ni Salvador Panelo. Ngayon, kung talagang alam daw ni Harry Roque sa sarili niya na wala siyang ginawang kasalanan, umuwi siya, harapin niya. Ngayon, kapag hindi napatunayan ng Korte Suprema ang ibinintang kay Harry Roque, according, syempre, naglabas ka ng arrest warrant, so ibig sabihin may ebidensya, may pruweba, kaya may warrant ka. Ngayon, kung alam mo sa sarili mong malinis ka, wala kang ginawang masama, wala kang ginawang mali, harapin mo at hamunin mo ang Korte Suprema na meron silang ebidensya. Ngayon, pag hindi sila nakapagpalabas ng ebidensya, ibig sabihin, hindi makukonvict. Ngayon, pag merong nailabas na ebidensya, makukonvict siya. Ngayon, sabi nga ni Sal Panelo, na alam naman natin mga Pilipino na the more na magtago ka, the more na iiwas ka, ibig sabihin, guilty ka. Ngayon, mga kababayan, tanong ko, ito ba ay political persecution? Tawag ni, ang sabi ni Harry Roque, which is, sabi ni Sal Panelo, hindi. Mahirap po kasi, mahirap natin sabihin na ito'y political persecution. Pakinggan ninyo mga DDS. Mismong si Sal Panelo, kaibigan ni Duterte yan. Alam nyo naman hindi tumaba, sabi ni Digong, hanggang ngayon, payat pa rin. Akala ko nga, papanibong na baro yan noon hindi pala. Kahawig kasi. Ang sabi ni Sal Panelo, mismo DDS lawyer na yan, si Sal Panelo, mahirap sabihin na political persecution ang ginawa kay Harry Roque kasi lumabas mismo sa mga bunganga or sa bunganga ni Harry Roque ang kanyang mga kayabangan. Parang si Digong.
Mahirap din kasi sabihin natin na ang ginawa kay Digong na pagpapakulong sa Netherlands, mahirap sabihin na political persecution. Bakit? Lumabas din sa bunganga ni Digong na ako pumatay? Yes. Inamin eh. At saka yung tanong, bakit ba nagkaroon at saan ba nagumpisa itong problema ni Harry Roque na hinanap siya ng Kongreso na para papasahin ng dokumento, para sabihin kung saan galing itong pera na milyon-milyon sa kanyang bank account na wala naman siyang negosyo. Sa bunganga mismo ni Harry Roque lumalabas ang kanyang kayabangan. Siya pa nga nagsabi na totoo. Ako yung abogado sa Pogo. Ako yung tumatanggap sa upa nung naturang Pogo boss na nakatira sa bahay ko. So inamin niya. Ngayon, hinanapan siya ng dokumento. Instead na magpasa siya ng documents, ang ginawa niya, tumakas siya. Papuntang Abu Dhabi, hanggang ngayon ay nasa dahig siya. Mismo ha, mga DDS, huwag kayong magalit sa akin. Alam ko, galit na galit kayo sa akin pag nasabihan ko kayong bobo. Kasi totoo naman. Mismong kapwa ninyo na DDS na ang nagsabi na si Sal Panelo na mahirap tawaging political persecution kasi lumalabas sa bunganga ni Harry Roque ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Parang si Digong lang yan. Totoo po ba, Mr. President, na pumatay ka? Ako? Yes. 6 or 7. Ako nag-utos yung drug war on drugs na yan. Either illegal or legal, akin yan. Inamin eh. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, unahin ninyo ang utak bago ang kayabangan. Kasi ang mangyayari dyan, nauna ang kayabangan, ayun, hindi nila iniisip na lahat ng binibitawan nila. Kaya nga, di ba bago mag-hearing dyan sa Senado, nakaganon ang kamay? Na may panunumpa, ako, si Kent Garcia, lahat ng bibitawan kong salita or sabihin ay galing mismo sa akin. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ngayon lang ako napahanga ni Sal Panelo. Sa lahat ng sinasabi niya noon, ngayon lang siya tumugma. Ngayon lang siya tumama. Kaya, at totoo lang mga kababayan, isa lang talaga ang masasabi ko. Harry Roque, mismong kapwa mo, miyembro ng gabinete noon ni dating Pangulong Duterte ang nagsabi, huwag mong idaan sa salitang political persecution kasi ikaw mismo sa bunganga mo, madaldal ka kasi, bakla ka kasi, ayaw mo pang umamin, animal ka. Sabihin mo hindi ka bakla. Nakita mo nga si Ronnie Liang, kinikilig ka pa pag magpataplis-taplis daw si Ronnie Liang. Gaganon pa siya doon, putang ina mo. Ang pangit mo maging bakla. Puka kang bakulaw na busog. Ayaw pa umamin, bakla naman talaga. Kinikilig ka nga nung tumabi si Ronnie Liang sa'yo. Gaganon ka pa nga, putang ina. Mas mataas pa yung tili mo kay Morissette Amon eh. May whistle si Morissette. Ikaw, ano sa'yo eh? Saxophone ang gamit mo eh. Di ba? Ayan, sa sobra mo kasing kabaklaan, ayaw mo pang umamin, madaldal ka kasing hayop kang butanding ka. Ayan. Tapos sasabihin mo, political persecution. Mismong si Salvador Panelo na nagsabi. Hindi natin pwedeng sabihin political persecution yan kasi mismo sa bunganga niya lumabas. Yung mga kayabangan kasi nauuna. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, ganito, ako kasi ang kauna-unahan na abogado na pwedeng humarap at magiging abogado ni Digong sa may ICC kasi ako lang po ang daming Pilipino na maging abogado kasi ako lang po ang pasado sa lahat po dyan sa International Criminal Court. Hindi niya iniisip na nandoon pa naman si De Leon, di ba? Nandyan pa si Attorney Conte. Ang dami nila. Pero pinagyabang niya na siya lang daw abukod tangi. Nandyan pa nga si Laila de Lima eh. Mga international law pa yung mga pinag-aralan yan. Kung hindi pa namatay si Miriam Santiago, kasali din yun. Di ba? Yan, yabang kasi. Hindi kasi inuna yung pagpapayat, inuna yung kayabangan. Ayun. Ano ka ngayon? Speaking, mga kababayan, Harry Roque. Di ba? Sabi ko sa inyo, yun na yun. Kaya si Salvador Panelo na mismo nagsabi, hindi maaaring sabihing panggigipit ng gobyerno ang ginawa kay Roque. Bagkos mismo galing kay Roque ang mga ebidensya na kinakalkal ng gobyerno at ibinato ito sa kanya. Bakit? Hindi mo naman pwedeng sabihing political persecution yan. Ang pangalan mo nakita doon sa Pogo Hub. So ano yun? Tanim ebidensya? Hindi uso yung tanim ebidensya. Kay Digong lang.
nakuntsabahin yung mga nakakulong sa bilibid para idiin si Dilima. Si Digong lang marunong gumawa ng ganyan, yung tanim ebidensya. Napaka-imposible man, Harry Roque, na gawa-gawa ni Pangulong Bongbong Marcos yan na malagay ang pangalan mo doon sa Pugo Hub sa Pampanga, nandun sa documents nila yung pangalan mo. Oo, at mahirap naman, Harry Roque, na gawa-gawa ni BBM yung bahay mo na inupahan ng Pogo Boss. Ano yun, gawa-gawa ni BBM? At mahirap naman siguro, Harry Roque, na gawa-gawa ni Alice Go na sangkot ka sa Pogo, na hindi naman magkaibigan si Alice Go at si BBM. Magkaibigan sila bilang politician pero hindi sila nag-uusap patungkol sa ganyan. So yun lang po mga kababayan. Si Salvador Panelo na, mga DDS, wag po kayo magalit sa akin. Alam ko naman ng mga bobo kayo, tanga kayo. Kahit sampalin na kayo ng katotohanan, tanga pa rin kayo. Mahirap makipagtalo sa mga DDS kasi mga tanga nga kayo. Hindi ko na ulitin kasi tanga nga kayo. Di ba, Ma'am Chaicher and kay Marco Polo? Mega love shout out po. So dito naman tayo mga kababayan, kay Harry Roque mismo. Ngayon mga kababayan, meron na pong warrant of arrest si Harry Roque na inilabas po ng Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga. Actually, hindi ko alam kung regional ba or trial court ng Angeles, Pampanga.